Happy Sunday, everyone. Ayun. Pati mo naman yung katabi mo, sabi mo, Happy Sunday. Ayan. Parang lulubog ang barko, nakatagilid. No? Okay. Alam po ninyo, sa pagpunta lamang ninyo dito, ay nakapagbigay na po kayo ng delight, no, sa ating Panginoon, sapagkat yung inyong presensya ay kinasasabikan ng Panginoon. Amen? Amen. Sa ating mga kasama po sa online, magandang Ay, nawala. or magandang hapon or magandang gabi po sa inyo dyan. At yung mga naririto, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Bago po natin simulan yung ating pag-aawitan at pananalangin, nais ko munang magpasalamat po sa Panginoon. Talagang pinatutunayan ng Lord na na talagang He is always working non-stop sa paghirang o pag-raise up ng mga manggagawa, and at the same time yung pag-kilos niya sa buhay ng mga tao. At gusto ko po ipakita sa inyo itong larawang ito. Ayan, ready na po yung ating picture po dyan. Ayan, ganda ng picture. No? Ayan. Kung na-identify po ninyo yung larawang yan, yan po ay larawan ng isang senior at saka ng isang junior. Ayan. Meron po tayong dalawang bagong recruit sa BOC po natin, and officially nag-start na po sila. At yung nasa sentro pong babae na yon ay walang iba kundi si Senior Marichu, at yung nasa bandang kaliwa po ninyo ay si Junior Safrina. Ayan, gumanap po sila bilang kahalili po ng inyong lingkod sa BOC nung nakaraang Friday. So purihin ang Panginoon. Napakaganda po ng feedback ng mga pulis natin, ha? Sabi nila, Pastor, sila na lang. Wag na daw akong bumalik. Sila na lang. So praise the Lord. Bigyan uli natin na isang malakas sa palakpak ang Panginoon. Amen. So kung ready na po tayo, let's all stand and begin this worship service with a prayer. Ialay po natin sa Panginoon ang oras na ito sa pananalangin. Amang dakila namin, makapangyarihan, ang nakaluklok sa katastaasan. Wala nang ibang Diyos, ikaw lang. Nag-iisa, kapuri-puri at dakila. Ikaw ang naghahari sa lahat. Ikaw ang King of Kings and Lord of Lords. Ang ruler na ang kaharian ay walang katapusan. Ikaw ang Diyos na puspos ng pag-ibig, habag, awa, pagpapatawad, mayaman sa biyaya. Nasa iyo ang lahat ng kalwalhatian, karangalan. Ikaw lamang ang Diyos na aming sinasamba, paglilingkuran, pupurihin, pasasalamatan. Sa iyong banal na harapan, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. Kami naghahayag ng aming mga kasalanan sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Linisin mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. At hayaan mo po na maging malaya kami, Lord, sa oras na ito upang mag-alay ng pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Maraming salamat sa banal na dugo ng Panginoong Jesus. Maraming salamat sa kanyang dakilang pag-ibig at pagpapakasakit. Muli po, kami dumudulog sa iyo, alang-alang sa mga may kaarawan sa linggong ito. Hinihiling namin ang special blessing mo, Lord, sa kanila. Nawa, una sa lahat, i-bless mo sila ng
kalusugan, Panginoon, at kalakasan ng pangangatawan. I-bless mo rin sila spiritually, Panginoon, at i-reward mo sila ng greater revelation na sarili mo. Nawa lalo pang lumalim ang kanilang pananampalataya. Ang pag-ibig ni Jesus ay maghahari sa puso nila at sa kanilang pamilya. Bibiyayaan mo sila, Lord, ng mga pangangailangan sa araw-araw. Di sila magkukulang. At ang buhay nila magiging extension ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat din, Lord, sa aming mga leaders ng Emmanuel, mga pastors, members, missionaries. Silang lahat ay itinatalaga namin sa iyo, sa iyong pangangalaga, sa iyong pagkupkup, sa iyong pagpapala, sa iyong pagbubuhos ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu, at sa patuloy na paghubog mo sa kanilang buhay upang ang kanilang buhay na ito, Panginoon, ay lubusang maialay sa iyo, magamit para sa pagpapalawak pa ng kaharian mo dito sa lupa. Pagpalain mo sila ng malinaw na pangitain, ng kalusugan at kalakasan, ng kagalakan na nagmumula sa iyo, ng pagpapala na di sila magkukulang, Panginoon. Ang pag-ibig mo maghahari sa puso nila. Hindi lamang ang gospel ang ibabahagi, kundi ang buhay para sa iba. Pagpalain mo rin, Lord, ang aming ministry focus. Sa linggong ito, ang aming training and discipleship, pangunguna ni Pastor Bong Dimayuga. Dalangin ko, Lord, ang wisdom and knowledge na ibibigay mo sa kanya upang makapagsanay, makapag-equip ng mga servants of God. Magpapatuloy ang pagdami ng mga alagad mo, Lord, na magkukumit sa Great Commission. At sa pamamagitan ng programang ito ang magiging simula at hudyat ng pagdami ng mga alagad ni Jesus dito sa Emmanuel, na siyang magiging daan sa pagbubukas at pagtatanim ng marami pang mga iglesia mo sa iba't ibang dako. Pagpalain mo rin, Lord, ang aming mission focus for this week is ASMI Giginto. Pangunguna ni Pastor Mike Torres, ang wisdom and knowledge at ang malinaw na pangitain para sa dako ng Bulacan. Ikaw ang magbibigay ng bawat hakbang patungo dito, Panginoon. Ikaw ang tutulong sa kanya upang maakit niya, Lord, ang community patungo sa iyo. Mawin niya ang favor nila, Panginoon. Ikaw ang magbubukas ng iba pang mga dako, tahanan, magre-raise up ng mga manggagawa para sa Panginoong Jesus. At ikaw ang magpapalawak nito, Panginoon, sa panahon at paraan na itinakda mo. Pagpalain mo rin, Lord, ang sibak, ang pagkakaisa at pagtutulong-tulong patungo sa Vision 2025. At nawa ang gaganaping Biennial Conference ngayong Nobyembre ay mas lalo pong magpaigting ng aming passion, mag-encourage sa amin upang magbigay kami ng buong makakaya namin patungo sa kaganapan ng pangitaing ito. Pagpalain mo rin, Lord, ang SOMA, ang pagkakaisa ng mga pastors, pagtutulong-tulong, pagpapalakasan sa bawat isa. Inihiling ko, Lord, na ikaw ang mangangalaga sa aming lahat at magbibigay ng constant encouragement sa mga panahon na kami nanghihina, Panginoon. Lord, alalahanin mo rin ang aming Bless Our Cups ministry, ang mga kapulisan, ang mga life coaches na patuloy na magkakaisa sa pag-aaral at patuloy na paglago, Panginoon, sa iyong biyaya at sa kaalaman patungkol sa Panginoong Yesus. Pagpalain mo po silang lahat sa kanilang sakripisyo, pagtitiis para sa bayan. Pagpalain mo rin ang aming minamahal na bansa, ang aming Pangulo. Gabayan mo siya at ingatan at tulungan, Lord, sa mga paghahanap ng kasagutan sa mga suliranin ng aming bayan. Pagpalain mo po ang bayang Pilipinas laban sa mapanlupig na mga bansa. Ikaw ang aming tagapagtanggol, Panginoon.
Inaalala rin namin, Lord, ang aming mga panauhin, online and face-to-face. Nawa masumpungan nila ang salita mo. Maging makapangyarihan ito sa buhay po nila. Nawa ito maging simula, Panginoon, ng patuloy nilang pagsaliksik sa iyo. Inaangkin po namin ang lahat ng mga panalangin sa oras na ito. Tinatanggap namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus at hindi binibigyan ng karapatan ng kaaway upang agawin. Bagkus kami nagpapasalamat na, Panginoon, sa mga kasagutan. At nawa ang lahat ng ito magbalik ng luwalhati lamang sa iisang pangalan, kinikilala, hari, tagapanguna, at ulo ng Emmanuel, ang pangalan Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa kanyang pangalan. Amen. Amen, amen. Let's prepare our hearts and let's worship the Lord.
want to praise you, Lord. We want to magnify you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sing, sing, and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, sing, and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, Come on, church. and make music with the heavens. We sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we want to lift your name high because you are our God alone, Lord. Nag-iisa ka lang po sa aming buhay, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kaming i-bless, Panginoon, upang kami po ay maging blessing din sa ibang tao, Panginoon, at maibahagi po namin ang iyong salita. Ang salita na nagbibigay buhay. Nagbibigay buhay na walang hanggan, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa iyong banal na layunin sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo lamang po ang aming papurihan at pasalamatan. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know
Take me, Lord. Take me, Lord. Oh yes, Lord. Call us, Lord, into your kingdom. Use us in your ministry, Lord. Fill us with your Holy Spirit. Take us with you in your kingdom, Lord. So that we can worship you alone, Lord, our cornerstone. Nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm,
church. Let's sing it again. For the last time, let's sing it again with our hearts. Yes, Lord. Through the storm, you are our Lord, Lord. Yes, Lord. Sa kabila po, sa kabila ng mga uno sa aming buhay, Panginoon, ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos. Ikaw lamang po ang aming kakapitan, Panginoon. Dahil ikaw lamang po ang tanging makakapagsalba sa aming buhay, Panginoon. Tunay na marapat kang ikaw ay papurihan, pasalamatan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay maaari na makaupo. Praise God. Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, the King of Lords and the Lord of Kings, the name that is above every name, that every knee should bow and every tongue confess, Jesus Christ, Lord of all. Bigyan natin uli na mainit na palakpak ang Panginoon. Let's welcome the Lord's presence in our midst. Amen and amen. Welcome pumuli sa ating Wow Series 2, The Wonder of the Word. Ito na po yung ikalima po natin at pinakahuling bahagi po ng serye po natin. At kung kayo po ay handa na, tayo po ay tumayo at babasahin po natin ang 2 Timothy chapter 3, verses 15 up to 17, together with conviction. And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Manalangin po tayo. Lord Jesus, samahan mo po kami sa muling pag-aaral ng salita mo, maging malinaw, maging buhay sa aming isip at puso, upang patuloy po naming maisabuhay ang lahat ng ito. Alang-alang sa pangalang taglay naming lahat, ang pangalan Panginoong Yesus. Hinihiling namin na itali mo ang anumang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, na siyang aagaw ng mga itatanim mong pananampalataya sa aming mga puso. Itaboy mo sila doon sa dako na kung saan sila dadalhin ng Espiritu ng Panginoon at hindi na magbalik kailanman. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Maaari na po tayong maupo. Ang title po ng pinakahuling sermon po natin, How We Know the Bible is All We Need. Ayan, talaga bang ang Bible lang ang kailangan po natin? Bilang isang iglesia po at mga anak ng Panginoon, ay bahagi na po ng buhay natin ang salita ng Panginoon. The Word of God is the very foundation natin. Para sa mga tunay na nagmamahal sa Panginoon po natin, ito'y napakahalaga, very, very
important study. Para mas madali po nating matandaan ang titulo, ilagay po natin sa ating isip yung mga salitang the sufficiency of Scripture. Yan, ang kasapatan ng salita ng Panginoon. And I believe all of you will agree na ang salita ng Panginoon ay may kasapatan talaga sa buhay po natin. Amen? Ayun, salamat doon sa nag-amen na nauna. Purihin ang Panginoon doon. At alam po ninyo, naniniwala ako na napakalakas, no? Very strong and very pervasive ang estratehiya na ngayon ay lumalaganap na po unti-unti, na-unfold na po unti-unti sa mga tinatawag na evangelical Christians. Nakakagulat that even mga evangelical Christians ay nagiging biktima ng kaaway upang lumihis doon sa itinakdang aral lamang ng Panginoon po natin. Ito ay subtle, no? Very subtle. Maingat na estratehiya na ginagamit to attack the sufficiency of the Bible. Kaya hindi mo masyadong mapapansin. Kaya kinakailangan talaga maging student of the Word po tayong lahat. In all times, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ang salita ng Panginoon is under attack. Sabihin mo nga sa katabi mo, under attack. Ayan. Iba po yung heart attack, deadly yun. Ito po, under attack. Okay. Pero naniniwala tayo, na pag-aralan naman natin about the preservation of the Scripture, na kahit anong gawin ng kaaway, talagang wala siyang panalo. Talo siya. Talo siya. Wala siyang panalo. Ang kailangan lamang natin maging careful and watchful. Careful and watchful para ma-discern po natin ano ba yung mga kailangan nating bantayan upang hindi po tayo malihis o mailigaw ng kaaway. Now, bigyan ko lang po kayo ng ilang mga bagay. Marami po ito. Pinili ko na lamang yung mga mas mayroong relevance ng sa atin, malaki. Unang-una, pag ang pinag-usapan po yung occult o yung nagiging maling pagsamba sa Panginoon, ito ay isang malaking pag-atake na ang mastermind ay si Satanas, na nagagamit mismo yung mga Kristiyano at nagiging very preoccupied po sila sa occultismo na hindi nila napapansin. Tulad ng pag-i-engage nila sa tinatawag nating supernatural. Ako po, nagkaka-interest po ako dyan, but very careful. Kasi very dangerous po yan kapag tayo po ay nailihis. Bakit? Sapagkat every time na nag-i-engage ka sa supernatural at hindi ka nagiging maingat, you are actually engaging into the world of mediums and demon spirits or demonic spirits. At kung mas malala na, ay the devil himself. Sapagkat tayo ay talagang sabik makakita ng mga supernatural experiences, supernatural power. And these people na sinasabi nating evangelical Christians that were caught into the trap of the enemy ay patuloy na nag-aano sila sa liksik ng mga signs and wonders. And ito po isang bagay na hindi ako sang-ayon talaga. There are schools now teaching courses in signs and wonders. Kung talagang ito'y galing sa Diyos, hindi na kailangang ituro sapagkat bibigay ng Panginoon. And so doon pa lang ay talagang hindi na po ako umaayon sa ganon. Kaya naman maging maingat tayo. At ang wika nila, hindi raw natin marireach ang sanlibutan with the gospel unless we raise the dead and heal the sick. And people, witness yung mga tinatawag po nating supernatural things. Malinaw naman na sinabi ng Panginoon, kung naalala ninyo, Lucas chapter 16,
Verse 31, yung huling bahagi, nung namatay po yung mayaman, naunang namatay yung mayaman, sumunod si Lazaro. Ang wika ng mayaman, Panginoon, pwede po ba ipadala ninyo si Lazaro ba yun, sinabi niya? Para sabihin sa mga 5 kong kapatid, para hindi rin sila mapunta dito sa impyerno. Ano ang sagot ni Abraham? Ang sabi ni Abraham, hindi na kailangan. Kasi kahit na ibalik natin ang mga patay, hindi sila maniniwala. So doon pa lamang, sumasalungat na kung ang paniniwala mo ay patungkol sa mga supernatural na siyang gagamitin ng Panginoon upang magligtas. May mga ganong pagkakataon, pero hindi ito ang pinakamotibo. At ngayong araw, pakikita natin ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon over the supernatural things na ginigiit ng mga kaaway ng salita ng Panginoon. And I believe this is tragic. Tragic po ito. Si Peter Wagner, isang American missionary, isang writer, isang teacher, at siya po ay pinuno ng maraming mga asosasyon, mga organizations. At ito po ang winika niya one time sa American Association of Bible Colleges Convention. Imagine, napakaraming crowd, isang iginagalang na misyonero, pero ito pong winika niya, pakinggan ninyong maigi. Ang sabi niya, the simple gospel is no longer adequate without signs and wonders. In other words, kapos ang word of God, ang power nito to bring people to Jesus Christ or to draw people to Jesus Christ. Kapos ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Yung mga tumututol dito ay magsabi ng, ano ba dapat sabihin? Huwag na lang. Taas ang kamay na lang ng mga tumututol. O, konti tumututol Mukhang maraming umaayon Okay. Hindi po tama ang pananaw ni Peter Wagner. Minamaliit po niya ang salita ng Panginoon. And why? Because si Peter Wagner mismo nagdedel po siya, nagsasaliksik po siya ng mga supernatural powers to do miracles and create signs and wonders. Sino ba hindi excited makakita ng mga ganung bagay? But within the boundary of the Word of God. Now, these are those who advocate Christian mantras. Ano po yung mga Christian mantras po nila? Gumagawa po sila ng mga salitang inuulit-ulit, parang orasyon. Gumagamit po sila ng mga chants o naglilikha sila ng mga formula para itaboy ang kaaway. Pero alam natin, simple lang, itinuro ng Panginoon, gamitin mo lang ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? At yan na hindi po lang minsan nating napatunayan ang power ng salita ng Panginoon po natin. Now, ito pong mga nagmumungkahi ng ganitong katuruan ay hindi lamang po sila engaged o nai-influence ng kaaway. Ito po yung mga tao na nakikita po natin sa paligid. They call themselves Christians and giving positive confessions. Halimbawa, nakikita ko sa iyo, yayaman ka. Next year, nakikita ko yan, malinaw na ipinakita ng Panginoon yan sa akin. Yung po yung tinatawag na visualization technique. Na ginagamit yung positibong kaisipan, binubuo sa isip yon, pero hindi naman talaga galing sa Panginoon. Yan yung imagine, pinag-aaralan, supernatural. Paano mangyayari yon? Ang nagtuturo, tao rin. Paano mangyayari yung supernatural na turo ng tao? Tama po ba? Sang-ayon po tayo doon? Okay. Ito po ay very subtle strategy. Ang tawag po sa panahon natin ngayon, New Religious Science. O kung iugnay po natin sa ating mga mas madali nating maintindihan, ito ay na-develop na kung tawagin ay evangelical science of the mind. Nasa parlance ng psychology ang dinidevelop. In other words, talagang hindi lang ang nagiging batayan ay salita ng Panginoon. Kumukuha pa ng ibang mga batayan.
other than the Word of God. Number 2, yung pong nagiging sinasabi nilang kakulangan sa marriage and family. Marami sa mga tunay na Kristiyano talaga naninindigan ang talagang katibayan at pagtibay at pagiging tagumpay ng isang mag-asawa sa pagsasama nila ay salita talaga ng Panginoon. Sapagkat ang Biblia ay sufficient para tulungan ang mag-asawa, ang lalaki at ang babae. At adequate ito at sapat para sa pangangailangan ng mag-asawa. And subalit, nagkakaroon po ng pagkalat ng mga tinatawag po nating tricks and gimmicks. At yung iba ginagamit po yung tinatawag nating sex techniques na idinadagdag sa Scripture to try to deal with family problems. I'm sure nakakarinig na po kayo ng mga ganyan. Bigyan ko lang kayo ng mga bilis na example. Yung isang book na nakita ko, nag-o-offer ng quick fix sa isang mag-asawa na may problema. Pero ang ini-introduce po niya, psychological tricks. Sabi niya, it will make your marriage happier. Tignan niyo kung paano nasa-set aside ang Word of God na hindi nga nabanggit. May isa pa, yung sex technique. Ang sabi naman nito, yun daw mga maliligayang mga couples. Sorry po sa word na gagamitin ko The happiest couples do the no pants dance. Ngayon ko lang narinig yun. Yun daw maliligayang mag-asawa, nagiging habit nila na magsayaw na walang salawal. Sorry po sa word. Yun po ang ibig sabihin po nun. Now, yung pangatlo, ang sabi naman nila, ang Bible, pastor, old-fashioned. Makaluma. Why? Kasi it cannot meet contemporary sociological issues. Ano ba yung ibig sabihin nun? Pag sinabing sociological, it pertains to humans, tao. Yung nature ng tao, it pertains sa culture ng tao. Basta pinag-uusapan ito, tao. Sabi dito, it is penetrating on a wholesale level. Di ba kayo nayayanig niyan? Na ang sociological issue na ipinapasok nitong mga contemporary teachings ay nasa level ng wholesale. Ibig sabihin, malaki yan. Talagang na-penetrate ang iglesia ng Panginoon. Especially those that are marked as liberal church. Buti na lang, ang Emmanuel ay conservative Baptist. At least doon, conservative, hindi po talaga sila makakapasok sa atin dito. Muntik na nga tayo ma-thrown out eh. Hindi po sila papasok dito sa atin. And today, we'll talk about the sufficiency of Scripture. Pag-aaralan po natin yan, one by one. Number 1 point, 3 ways to demean the Scripture. Paano ba natin pinabababa o parang pinaliliit ang tingin sa salita ng Panginoon? Karamihan sa mga churches, pag tinignan mo, ang taas ng tingin nila sa salita ng Panginoon. Very high view sa salita ng Panginoon. Naniniwala sila na ang salita ng Panginoon ay inspired, inerrant. Naniniwala sila na ang salita ng Panginoon ay, yung canon niya ay complete na. Talagang 66 lamang na aklat. Wala nang dagdag po doon. Subalit, hindi nila namamalayan na pinabababa nila ang salita ng Panginoon. Minamaliit sa anong mga paraan. Una, they doubt its effectiveness. Nagdududa sa effectiveness ng salita ng Panginoon po natin. Kapag ang mga tao ngayon, pansinin po ninyo, tulad naming mga kapastoran, natututo po kami na maging komedyante. Natututo kaming maging entertainer, di naman kami ganun. Mga pastor po kami. Bakit? Kasi ang pagtanggap ng mga tao ngayon sa salita ng Panginoon, very light. Hindi isinasa puso ng seryoso ang salita ng Panginoon. Kaya ang mga pastor din nahuhulog doon sa bitag na yon
na nawawala, nababawasan ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon para magbago ng buhay ng tao, magre-resort sa ibang mga bagay. Minamaliit natin ang salita ng Panginoon. Ang mga pamamaraan na ginagawa po natin ay tinatawag na makamundo. Meron pong iglesia o church sa United States. Ang ginawa po nilang sistema, nagtayo po sila ng bowling alley, bowling, sa ilalim o sa basement ng kanilang church. Ang iniisip nila kasi maraming pupunta, maraming mag-church. May panahon din ang ginagamit po nila Broadway style. Alam nila yun. Gumagamit ng mga musicals, mga singing, etc. para i-come on sa mga tao. But after a decade, alam po ninyo na pagtanto nila na hindi mabuti ang naging bunga nitong kanilang mga ginawa. Sapagkat ang ginamit nila ay worldly techniques or strategy to bring people to the church. And so they end up with a worldly church. Yes, ma'am? Kuha po niyo yun, ginamit ang makamundong pamamaraan kung kaya't ang na-produce na iglesia, makamundo. Pangalawang bagay, they add or subtract to it. You know, when we add or subtract from Scripture, yan na po, kalagay, we actually replace the Word of God. We do not merely stray from it. We live it all together. Tandaan po natin yan. Hindi lang natin inililihis, but binabago pa natin. Ang ibig sabihin po nun, every time na nagdadagdag o nagbabawas tayo sa salita ng Panginoon, we are actually replacing the Word of God. And the Lord Jesus gave a very stern and timeless warning. Naalala po niyo yung sinabi roon sa Revelation 22, verses 18 to 19, and sabi dyan, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this scroll, if anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this scroll. And if anyone takes words away from this scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the holy city which are described in this scroll. Warning po yun. Timeless warning. Bawal magdagdag. Bawal magbawas. Madalas po ito nating naririnig sa mga preachers, sa mga Christians. Yung mga salitang, the Lord told me. Misa nga siguro, nadudulas din kami dyan eh. The Lord told me. Another one, I have a prophetic word to you. Yeah, merong mensahe si Lord sa iyo. Ano pa? God has given me a new revelation. Pero kung ibabase po natin sa Revelation chapter 22, nandun din po yan sa Book of Deuteronomy, malinaw na sinasabi na wala nang idadagdag. Ang salita ng Panginoon ay ibinigay niya ang full revelation na. Complete na ang revelation. Kaya po nung kami nag-ordination, napakahigpit po niyan. Talaga dyan, pinagtatalunan po yan. Hindi ka ipapasa kapag naniniwala ka doon sa mga bagay na salungat sa Scripture. Now, how we Christians or preachers handle the Word of God is most serious matter. If we take it lightly, it will be to our own detriment and destruction. Kaya po ang tungkulin ng nangangaral ng salita ng Panginoon, napakadelikado po niyan. Kaya ang ganda po nung nilagay ng multimedia na prayer item po sa mga pastors, yung Saturday study, talaga po yan. Battle po yan. Alam po ninyo, kapag nagpe-prepare ng sermon, inaagaw ng kaaway yung message. Ang hirap po nun. Nakikipag-battle ka para ibigay ng Lord yung mensahe ng Panginoon. So talagang delikado po yun. Ano? And therefore, basahin po natin ito sabay-sabay. Every time
The preacher opens Scripture to declare a word from God. May he tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Saan ba natin naririnig yan? Sa korte. Sa korte, tsaka sa Senado, dalas po niyan. Sinasabi po yan. Pangalawang bagay po, pangatlo na ito. They elevate something or something else to the same level as the Word of God. Ipinapantay o inihigit pa sa salita ng Panginoon yung mga bagay na hindi nakapaloob sa salita ng Panginoon. Unbiblical or extra-biblical, kahit alin doon. Unbiblical o extra-biblical, ipinapantay sa salita ng Panginoon. Kaya nagiging makapangyarihan and authoritative. At alam naman natin, di ba? Ang salita ng Panginoon ay supreme and authoritative above all. Wala pong tataas po doon. Meron pong bagong trend ngayon sa psychology, ang tawag po nila Enneagram. I hope na ano ko po ito, na banggit ko ng tama. Merong mga psychologist po dito, di ba? Si Dan, di ba? Psychologist kayo. Enneagram. Ang Enneagram po is a system of personality typing that describes how people react to the world and manage their emotions. Ito po, ang teaching po nito, totally, it does not mention God. Ang itinutumbok lang po nito, sarili mo, kaya mo, sa sarili mo, nalabanan yung mga bagay na yon. Sapagkat ang itinuturo po nito, yung tinatawag na self-transformation, which the Enneagram presents to people to overcome their weaknesses. Kaya, sa ngayon po, pansin nyo, ang dami nagpupunta ng psychiatrist, psychologist. Isa na po kami mag-asawa. Talagang ano po. hindi po ganun ang tingin ngayon, iba na po. Lahat naman kasi dahil sa stress, pero maging maingat po tayo sa pagpili nila. Kasi po baka nai-insertan tayo ng mga turo na hindi na po nasa Bible. Kaya mas maganda ang pipiliin natin, mga Kristiyano. Subalit napakahirap nga pumili ng mga psychologists and psychiatrists na Kristiyano. And so, alam po ninyo kung bakit naging masama. Upon careful study ng mga Bible scholars, napatunayan nila na ang root ng teaching na ito ay galing pa sa pinaka-ninuno na related sa New Age movement. Kaya nga, science of the mind. And so this teaching is slowly penetrating the Church of Christ. And ginagamit ito as a tool to help God. Tingnan nyo ha, ginagamit nila to help God teach you about yourself. Tingnan niyo yung kalapastanganan nito. Inaalis ang pagtitiwala natin sa salita ng Panginoon, sa Panginoon mismo, kasi ang kanilang paniniwala, nakakatulong ito at tinutulungan ito ang Panginoon na baguhin ang isang tao. But Scripture does not support the teaching of Enneagram of personality. Why? Because they elevate something else to the same level as the Word of God. Now, tignan po natin ang sarili po natin. How do we handle the Word of God? Paano po natin hinahandle ang salita ng Panginoon? In one way or the other, we are guilty of downplaying. In one way or the other, pinamaliit po natin ang salita ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi po tayo consistent, hindi po tayo nakakaramdam ng gutom at uhaw sa salita ng Panginoon. Kaya nga, kailangan nating ma-remind sa katotohanan ng sufficiency of the Scripture. Napakahalaga po nito sa atin. Why? Because we live in a world that tries to pull us away. Hinihila po tayo from the all-sufficient Word of God. Napupunta sa ibang bagay ang pagtitiwala po natin. Secondly, 3 demonstrations of the sufficiency of Scripture, that should motivate you and I to depend on the Scripture more. Ano yun? Una, the sufficiency of Scripture to save the lost. Puntahan po natin yung Scripture natin kanina sa 2 Timothy. In verse 15, sinabi po doon,
From infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ. Ang salita lamang po ng Panginoon, ang kaisa-isang pinanggagalingan ng karunungan na makapagliligtas sa isang tao, na makapagliligtas sa kanya sa puot ng Panginoon natin. Kung kaya't bakit kailangan mo pang tumingin sa iba para pagkatiwalaan mo ng kaligtasan mo? Meron pa ba na mag-o-offer ng ganun? Wala na. Ang salita lamang ng Panginoon ang magdadala sa iyo sa eternal life, sa kapatawaran ng kasalanan, maglalayo sa iyo sa wrath of God. Ang salita ng Panginoon malinaw na nagsasabi na tayong lahat ay nagkasala sa harap ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 1, ang sabi po diyan, as for you, sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, you were dead in your transgressions and sins. Patay kayo. Alam po ba niya ang Epeso ay pugad po ito ng mga pagan practices. Idolatry, sexual immorality, yung pagsamba po nila kay Artemis, na kinikilala nilang God of childbirth, God of wild animals, God of vegetation. And sabi ni Pablo, you were dead in your transgressions and sins. Ganon din po tayo. We are all sinners in the eyes of God. And so the Bible teaches that if we do not repent, we will die in our sins. Luke chapter 13. Kapag hindi ka nagsisi ng kasalanan mo, mamamatay ka. And we cannot do anything to earn salvation. Tandaan po natin yon. Kapag ang itinuturo ay may paraan ng kaligtasan sa ginagawa mo, ito po'y lihis sa sinasabi ng salita ng Panginoon. There is no hope for us apart from the Lord Jesus Christ. Kaya napakagandang ulit-ulitin. No? Apart from Christ, we can do nothing. Apart from Christ, we are nothing. Apart from Christ, we have nothing. At yung pang-apat, apart from Christ, we gain nothing. We gain nothing. But for those who repent and trust in the Lord are saved. Amen? Na John 3:16, i-recite po natin, Bisaya, Tagalog, English, ESB yan, NIV yan, New King James, sabay-sabay po tayo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito naman po, sabay-sabay tayo. Ephesians 5:25. Christ loved the church and gave Himself up for her. So yung dalawang scripture na yun, pag tinignan mo mabuti, very inspiring. Ito po yung pinakamagandang kwento ng pag-ibig sa Bible. Christ gave Himself up for the church. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. And so Jesus died for the church according to the Scripture. And so He took our place who deserved eternal punishment. Wala na sana tayo dito. Nandun na tayo sa nagbabagang apoy. Sinusunog na po tayo. You know, that is the greatest love story ever told. The Scripture is sufficient to save you. Sabihin nga natin, the Scripture is sufficient to save you. Ano ngayon ang ginagawa mo para sa mga susunod na henerasyon? Naisip ba natin yon? Kaya ang ganda na po ng ginagawa ng Lego ngayon. Kahapon nagkaroon po ng meeting ang Kainos, Lego, Young People. Pinag-uusapan po natin ang discipleship na seseryosohin po natin. Inahanda na po ngayon sa susunod na taon. What are you doing now to bring the powerful message of the gospel? To bring the lost to Jesus Christ. Pangalawang bagay, the sufficiency of Scripture to make the believer, to mature the believer. In verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, and correcting, and training in righteousness. Now, 4 na bagay po yung binanggit po dyan to bring the believer to maturity. Una,
Number 1, sabi dyan, teaching. Yung pong ginamit na teaching dito, ang kahulugan po nun, doctrine. Yung mga aral, yun po yun. Doctrine. Now, on a road trip, ginagamit natin GPS, Waze, Google, to navigate, di ba? Ito yung ibinibigay sa atin para magbigay ng guide sa pagdadrive po natin. Ganon din po ang salita ng Panginoon. Ang doktrina ng Panginoon ay gabay po natin sa paglalakbay. In the last day, sabi po ng Bible, teachers will teach according to their own desires. Kaya napakadelikado po nun. Kailangan lang po sa Emmanuel kayo, talagang pure word ang pinag-uusapan po natin dito. Tandaan po natin yung teachers will teach according to their own desires. But only sound doctrine comes from the Scripture or the Word of God. Ang ganda po nitong, very insightful to sinabi ni Charles Spurgeon. Ang ganda po niya. Sabi niya, I beg you to judge carefully every preacher, not by his gifts, hindi sa galing, not by his eloquence, sa ganda ng salita, not by his status in the society, dahil mayaman, not by the respectability of his congregation, not by the prettiness of his church, aircon kasi, but by this does he preach the word of truth, the gospel of your salvation. If he does, your sitting under his ministry may prove to you the means of begetting faith in you. But if he does not, you cannot expect God's blessings. Kapag talaga nandun ka sa ilalim ng poder ng tunay na iglesia ng Panginoon, magbubunga ng pananampalataya at pagpapala sa buhay ng isang tao. And so God uses doctrine or teaching to make us grow, right? Ginagamit ng Lord ang prayer, ginagamit ni Lord ang service, ginagamit ng Lord ang suffering, lahat ng yan. Pero ang pinaka-foundation po ng lahat ng yan, matututunan natin sa salita ng Panginoon po natin. And we cannot understand these things apart from the Word of God. Pangalawa, rebuking. Ang ibig sabihin po ng rebuking, conviction of sin. Ang salita ng Panginoon, nagbibigay po ng conviction ng sin, ng, hirap Tagalogin, conviction, yun na yun. Magbibigay sa iyo ng paalala. Yan, maaalala ko, nakasala pala ako. Ganon. Now, rebuking tells us when we are off the road. Kaya kapag nagkasala ka, yung rebuke sa iyo ng salita ng Panginoon, malalaman, uy, lumihis pala. Tignan niyo yung sabi ng Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows, and it judges the thoughts and attitudes of the heart. So ang pinaka-vital power ng salita ng Panginoon is in the ability to pierce and penetrate yung pong pinaka-innermost ng buhay ng isang tao. Even yung mga secrets, hidden secrets po ng tao, yung mga obstacles po doon, na-access po ng salita ng Panginoon po natin. The Word of God can cross-examine and judge the attitudes of the heart. Kaya marami pong umiiwas sa salita ng Panginoon kasi it penetrates. Nakakasakit. Ang ganda ng sinabi ni Martin Luther, very powerful. Ang sabi niya, the Bible is alive. It speaks to me. It has feet. It runs after me. It has hands. That lays hold of me. Kaya kapag meron ka ng salita ng Panginoon, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Pangatlong bagay, correcting. Ang ibig sabihin naman ito, literally, to make straight again. So ang salita ng Panginoon, itinutuwid ang buhay ng isang tao. Itinuturo sa atin kung paano tayo aalis at aalpas sa kasalanan. 1 Peter chapter 2, ang sabi po dyan, in verse 2 na lang. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation.
And so the Word of God exhorts us to long for the Word. Tulad ng isang bata. Ang bata ay umiiyak. Bakit? Most of the time. Maliban kung may sakit, umiiyak talaga yan. Pero most of the time, iiyak yan to give signal. Ano yon, Jed? Gutom. Yun, tama. Gutom na yung bata, kaya umiiyak. Now, self-check. I-check po natin sarili natin. Do you long for the pure Word of God? Meron ka ba longing sa salita ng Panginoon? Nagugutom ka ba? Nauuhaw ka ba? Ang tunay na anak ng Panginoon ay nauuhaw sa salita ng Panginoon. The Scripture is a correction to sin and a restoration to obedience. Tandaan po natin yan. Pang-apat, training in righteousness. Ito naman po yung magpapanatili sa atin to stay on track. To stay on track. Manatili sa kamatwiran, sa righteousness ng pamumuhay po natin. Kung kaya't ang salita ng Panginoon, hinuhubog po tayo. Unti-unti, binabago ang buhay po natin at dadalhin po tayo sa kaganapan ng pagbabago ng buhay. Philippians 1 verse 6, pwede ba natin i-recite yun? Madali lang yun eh. Ang sabi ng Scripture, and being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. And so talagang confident po tayo na ang Panginoong Jesus ay non-stop na kumikilo sa bawat isa to bring us to completion. John 17:17, ano pong sabi doon? Sanctify them by the truth. Your word is truth. Kaya ang salita ng Panginoon naglilinis po sa atin. Kung sakali na ikaw ay matisod at hindi makasunod sa salita ng Panginoon, anong dapat nating gawin? 1 John 1:9, anong sabi doon? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all sin and unrighteousness. So handang magpatawad ang Panginoon po sa atin. Panghuli, ito na po yung panghuli. Sa number 2 pa lang yun. Medyo mahaba po kasi hirap po nito eh. The sufficiency of Scripture to complete the servant of God. Yung panghuling verse, yung verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. And then sundan pa natin Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's workmanship or handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. And so, ang salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para i-carry out ang kanyang ipinapagawa po sa atin dito sa lupa. Hindi ibig sabihin na tayo'y kayang maging perfect nung sinabing complete. Dito sa lupa, hindi po mangyayari yon. But we can live above reproach yung buhay po natin. Panghuli, nasa po ito. 3 applications of the sufficiency of the Scripture. Number 1, resist adding or taking away from the Scripture. Kung naalala niyo yung kwento ni Eve, siya po may kasalanan nun. Doon sa Garden of Eden, Genesis chapter 3, noong tinanong siya ng Panginoon, ni Satanas, sabi ni Satanas, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Sumagot si Eve, we may eat fruit from the trees in the garden, but you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Tama yon. Pero may dinugtong po siya. And you must not touch it or you will die. Nagdagdag po siya. Now, equally important and dangerous, yung pagbabawas po natin. Yun ay hindi rin po ipinapahintulot ng Panginoon. So, refrain from adding or taking away from Scripture. So, yung mga e-leaders po natin, maging maingat po talaga tayo sa pagtuturo. Pangalawa, trust the Scriptures are enough. Sapagkat ang Scripture, dito na po nakapaloob ang lahat na kailangan po natin. Inspired Word of God, and it contains divine words sufficient for all of life. And so,
gamitin po natin ito para sa paglinang sa buhay po natin at sa Panginoon, pagbibigay luwalhati. At ang panghuli, obey and apply what Scripture teaches. Are you striving to obey, what God's sufficient Word teaches? Sumusunod ba talaga tayo? Say amen kung ikaw ay sumusunod sa itinuturo ng Panginoon. Isa lang ang sumusunod na narinig ko. Parents, do you faithfully teach the Word to your children? Doon pa lang sagutin natin. Children, do you respect and honor your parents? Husbands, do you love your wives as Christ loved the church? Husbands. Wives, do you submit to your husbands as to the Lord? Mga singles, are you devoting yourselves to the Lord? Mga employees, are you honoring the Lord with your work? Do you honor God with your work? And church, ito po para sa ating lahat. Are you bearing with one another's burdens? Doon po sa mga tanong na yon, masasagot po natin sa harap ng ating Panginoon. Noong 2019, may isang survey na kinandak ang Lifeway Research. And they found out that 65% of young adults rarely attend the church and they rarely pray. Halos hindi nag-church, hindi nagpe-pray. And 67% indicated that they never read the Bible. Talaga nakaka-discourage. Kung kaya't mapapansin po ninyo sa bansa po natin, kulang na kulang sa wisdom. Alam po ninyo, kahit hindi nag-aral, pero kapag full of God's Word, ang talino po niyan. Yung wisdom po niyan, iba sa wisdom ng sanlibutan. Di ba kayo nagtataka kung bakit nawawala po ang moralidad sa ating bayan? God's Word is more desirable and more valuable than gold. Now, if we could spend the kind of time in God's Word that we spend trying to get rich, how different would our lives be? Ano na lang kaya ang buhay natin, kung yung sipag at tiyaga natin sa pagtatrabaho nandun sa salita ng Panginoon. God's Word is sufficient. Amen? The Bible is all that is needed for life. The Bible is the greatest possession. Kasi siya lang yung makapaglilid sa iyo sa kaligtasan at makapag-guide sa buhay mo. The Bible is the greatest protection. Protection from temptation and sin. The Bible is the greatest profit. Why? Because you will benefit a lot from the Word of God. As you obey and follow the Lord, God will pour out so much blessing in your life. The Word of God is the greatest purification. In other words, the Word of God cleanses us from all sin and unrighteousness. Napakaganda ng sinabi nitong old African man na ito. It was not identified, but it was very powerful. Sabi niya, hawak-hawak niya yung Bible niya, and with conviction, this is the fountain where I drink. This is the fountain where I drink. And this is the oil that makes my lamp burn. The Word of God. Let's close our eyes and listen to that small voice of the Holy Spirit. The Scriptures are sufficient. Do not let this world trick you, entice you, dupe you into believing that anything else can be a substitute or equal to the Word of God.
No man-made writing is sufficient to equip us for every good work. And only the Word of God can do that. The key to adequate living is the Bible. It is the Word of God, pursued with readiness and eagerness and searched out every day of one's life. It is a daily diet. It is sufficient to make you wise unto salvation. It is sufficient for instruction, for conviction of sin, for correction of error and restoration to obedience, and for training in righteousness. It is sufficient to make the man of God complete for every good work, not lacking in anything. The Word of God is absolutely sufficient. It is to be believed and to be obeyed, and therein is the sufficiency. Thank God for the Bible. Blessed be His great name. And God challenges you today. Ito na po yung last installment ng series po na ito. And the Lord wants to see, sincere and faithful hearts to make a stand for the Lord, for His Word today. Will you covenant with God to be a man and a woman of the Word? If that is what your heart is saying to you, agree with God by standing and committing yourself that beginning today, you will give time, you will give priority to the Word of God. Let us pray. Father, thank you. Thank you for your Word is alive. It is powerful. It penetrates the deepest recesses of our hearts. It removes any obstacles that are hidden in secret. Father, thank you because your Word is powerful. Your Word is enough for us, for transformation. It is enough that we can trust every bit of your Word in this life. All the promises we can find in your Word, we can always claim all of them. And by your Word, we are guarded from the works of the enemy. Father, thank you for how you will enable each one of us as we make our resolve today. Today, Lord, you see our hearts. You see the sincerity. You see the faithfulness of our hearts. But you see also our frailty, our weaknesses. Please, Lord, shower us with your grace. So much grace today. Because apart from you, we can do nothing. We have nothing. We are nothing. And we gain nothing. And so, Father, shower us now with that grace to love your Word. Make it a daily part of our lives. And be serious about applying it in our lives. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We give praise unto you. Eternal praise belongs alone to you, Lord Jesus Christ, our Lord and mighty Savior. This is our prayer. And all the people of God say, Amen and amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Deuteronomy chapter 16 verse 17. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. The Lord blessed us so that we can be a blessing to others. And one way of being a blessing to others is by giving our tithes and offerings. So let's prepare our hearts, our hands as we give. And for those who are watching online, you can give your tithes and offerings to the bank accounts and the money transfer facilities na naka-flash sa inyong mga screens. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity for us to give, Panginoon. Lord, i-bless nyo nga po ang aming mga work, Panginoon, ang aming mga hanap buhay, Panginoon, so that we can give, Panginoon, at maging blessing nga rin po kami sa
sa ibang tao, Panginoon, at mapalaganap ang iyong salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan tong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We can give our tithes and offering. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of God, you are the one. You are the one. We're living for. Let's all stand. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Thank you, Lord. Mara po tayo muling makaupo. And yun, magandang umaga po sa inyong lahat. At ako po si Hermie Tapia at magiging kasama ko po si Ate Liz. Come on up. Ayan, so, di ba, ay, Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, so, nandito pa rin tayo sa pag-celebrate ng ating Pastor's Appreciation Oo nga. Month. Kakatapos lang ng 1 week natin. So, Oo. second week na tayo po, no? Ngayong Sunday. At syempre, kayo po ba ay nananalangin para sa ating mga pastor? Diba? Araw-araw meron tayong anong tawag? Calendar na Calendar. sinesend ang multimedia sa atin para tulungan tayo, gabayan tayo para ipanalangin kung ano yung papanalangin at particular day sa ating mga pastor. Yes, para focus yung ating prayer para sa ating Pastor Bong at Pastor Hernan at syempre sa lahat ng mga pastor ng ECMI. Ginagawa po ba natin to araw-araw? Nananalangin po, pinapanalangin po ba natin ang ating mga pastor araw-araw? Amen. Parang hindi. Parang mahina. Walang sumagot. Parang konti lang. Nananalangin po ba tayo araw-araw para sa ating mahal na mga pastor? Ayun, yun naman amen, pala. amen, Nandyan amen. naman pala sila. Medyo nahiya lang siguro magsabi. Oo. No? So, ngayon, meron na naman Na-claim tayong... na ba yung last Hindi time? pa, na gift? October Di ba? 22 Sa pa October eh. 22 pa. October gagawin. 22 So, next year. dapat itago nyo yung mga voucher, no? Oo, meron na naman tayong dalawang Ayan. cheque So, rito. Ayan. Pero ngayon, magbibigay lang kami ng trivia para sa ating mga pastor. Ito yung mga bagay na hindi pa natin alam Oo, sa ating mga pastor. malupit na tanong Magugulat to. tayo na, ay, Oo. talaga, ginagawa niya yun. Oo, Mga ganung diba? bagay. Kahit siguro si Ate Marisa o si Ate Lynn hindi alam sagot Oo. na to. Oo. Baka di alam, baka... Oo. Tanging si Pastor Bong at si Pastor Hernan lang ang nakakaalam ng mga sagot. Oo. So, ang gagawin na lang natin, siguro isisigaw na lang natin. Okay lang kahit na maingay kung sino yung hula natin na pastor na tinutukoy namin.
Diba? Tapos, mamaya namin i-reveal yung sagot pagkatapos ng video. Diba? Yan. So, unang-una na revelation Revelation natin. to, ha? Ngayon natin to? malalaman to. Oo. Ngayon ko lang nalalaman tong mga bagay na to. Ay, Wala lang. naku, makikick out tayo ni Pastor. Hindi to sa Bible eh. Pero ngayon na lang natin to malalaman talaga sa buhay natin. No? Oo. So yan, ito yung mga best childhood memories ng ating Pastor Bong at Pastor Hernan. So ito yung mga kabataan pa nila na wala pa sa buhay nila si Ate Lynn at si Ate Marisa. Yan. So unang-una na tanong ay, sino kaya ito? Ang pastor natin na mahilig maglaro ng moro-moro. At paborito niya pala, hindi niya makalimutan pala, yung siya ay gumanap na Joseph sa isang play sa school na during Christmas presentation. So isa tong Joseph. artista. Oo. Ibig sabihin, pang teatro pala dapat siya, pero Oo. tinawag siya ng Panginoon sa pagpapastor. Oo, di ba? Kung hindi siya tinawag, siguro nag-teatro siya. Oo, teatro to. Oo. Theater actor to. Di ba? Sino kaya itong Sino sa artista palagay na nyo? to? Oo. Oo. Sino Sino kaya? Si Ate Elena. Sige nga. Pastor Pastor Hernan Hernan? daw. O sino pa? Pastor Hernan ba? Pastor Bong daw. Sino yung Dalawa Pastor- lang pagpipilian natin eh. Yan. Pero syempre, So mamaya tandaan namin niyo yung mga i-reveal. sagot niyo, ha? Oo. Hindi nga, si Pastor Bong. ang So dami may mga sumagot ng kay Pastor Bong, may sumagot ng kay Pastor Hernan. Si Malalaman natin Ate yan mamaya. Linda, Pastor Bong. Oo. Si Ate Elena, Pastor Hernan. Okay. Yan. So, yung second naman Mamaya na malalaman trivia. natin kung sino Oo. ba yun. Ito Hold naman. your horse, di ba? Yan, mamaya. Ito naman tong pastor na to. Sino? Ito naman tong pastor na to. Nakakatawa ba yung tanong? Ano? Hindi. Mahilig pala siyang, akalain mo, mahilig pala siyang maglaro sa kalye. Ay, At ang Mahilig nilalaro niya yung tumambay doon sa kalye. mga larong Pinoy. Siguro ano yung larong Pinoy? Yung tumbang preso, ano ba yun? Yung ano? yung mga, tagu-taguan. Lahat naman tayo Tagu-taguan, mahilig nung bata tayo, diba yung di ba? mga, ano pa, yung mga luksong baka, luksong At tinik, saka yung ganun. Chinese garter. Tinik ba yun? Yung tinik? Ewan ko. Itong pastor na to ay naglalaro ng mga larong Pinoy nung kabataan niya sa kumbaga taong kalye to. So, Batang kalye. itong pastor na to ay laking kalye. Oh, tinan natin yung mga pastor natin. Sino ba yung mga sa palagay niyo ay batang kalye? Siya yung laging tinatawag ng nanay niya, hinahanap Yung madungis na bumabalik Oo, sa... yan. O, So, tingnan sino natin pa yung yung pastor hula niyo natin. din sa second pastor natin? Wala. Sino? Pastor Sino? Bong, sabi ni Syla. Pastor Bong. Sino pa? Pastor Hernan. Si Naku, Ate Chris? Pastor Sigurado ba Hernan. kayo sa mga sagot Tandaan niyo? niyo yung mga sagot niyo, ha? sigurado ba kayo sa mga sagot niyo? Yan. Dahil dalawa lang Oo, yung... sayang yung Oo. premyo natin. Ang Magkano yung premyo ganda-ganda. may premyo ba tayo? May cheque, oo. May premyo Hindi ba? natin alam, secret eh. Si Tita Ruby bahala sa premyo. Oo. Yan. So, Yan. So mamaya na natin malalaman Malalaman yan. natin. Una muna ay ngayon ay papanoorin muna natin yung video. yung mga greetings from mga outreaches natin. O, ng ator daw na bubulol-bulbul siya. ng malolos. Yan, butolan. Yung buhay na naging pagpapala at kalakasan namin lahat. Sa buhay na committed sa Panginoon, sa pangangalaga ng mga iglesia na iyong nasasakupan at sa lahat sa amin ng mga pastor ng ECMI family. Natutuwa din kami maging hindi pastor ng ECMI ay puno ka ng malasakit sa kanila. Salamat din sa Diyos na naging magkabalikan tayo sa kaniyang gawain. Dalangin namin at patuloy ka alalayan ng ating Panginoon, palawigin pa ang buhay at paglilingkod sa kaniyang gawain. Purihin ang Panginoon sa buhay mong ipinakita sa amin. Sa aking kapwa manggagawa sa Panginoon, Reverend David T. Mayuga, purihin ang Diyos sa iyong buhay paglilingkod sa Panginoon. Isang buhay na puno ng pag-ibig at malasakit sa iyong nasasakupan. Ang iyong buhay at commitment sa gawain ng malakas na nagsasalita bilang patotoo ng iyong pagkatao. Salamat sa ating Diyos. Isa ka sa kalakasang bigay ng Panginoon para magpatuloy kami. Purihin ang Diyos sa iyong pagpapatuloy at pananatili
sa kaniyang gawain. Isa po sa pinagpapasalamat ko po sa ating pastor, si Reverend David Di Mayuga, ay siya po ay nagturo dito sa Bulacan kung paano po magbigay ng tithes. Alam niyo po dito, pag dumating na sila sa church, hahanapin agad nila yung sobre. Sasabihin nila, pastor, nasa po yung sobre? Ayan. Kaya ako po ay nagagalak at panimula po namin dito sa Bulacan, natutunan na po nila ang bagay na ito at sa tulong po yan ng ating pong pastor, Pastor Bong. And salamat din kay Pastor Bong, siya rin po sa aking gumagabay bilang isang pastor. Yung kanyang mga karanasan ay naibabahagi niya rin po sa akin bilang pastor. So maraming salamat po sa inyong pong tulong sa amin. At kami nga po ay bumabati ng isang Happy Pastor's Day! Isa pong opportunity and privilege ang makapagbigay ng ilang patotoo sa buhay po ng ating senior pastor, Reverend Hernan Villegas. Ako po ay nagpapasalamat sa ating senior pastor sapagkat tunay na napakabuti niya. Siya po ang humubog sa akin bilang pastor, lalo na po dito sa Bulacan. Although nung nagsisimula pa lang ako as youth pastor, siya na po talaga yung gumagabay sa akin. Siya nagsasabi sa akin yung mga dapat kong gawin. Kaya naging mag-ayos din naman po yung ating pong pangunguna po para sa ating mga youth. And ngayon po, nandito na po ako sa Bulacan. Patuloy po ang suporta na aking pong natatanggap sa ating senior pastor. Even sa amin pong ordination, siya po talaga yung gumabay sa amin. So maraming salamat po at maging sa mga pressure na naranasan ko, ito po yung nagbigay din sa akin ng katatagan upang lalong maging maayos po ang aking pagiging pastor. Muli, maraming salamat po, Pastor Hernan. At kami po ay bumabati sa iyo ng Happy Pastor's Day! Gayang happy appreciation day kay Pastor Hernan Villegas. Pastor, maraming salamat po sa mga naitulong niyo sa amin. Maraming salamat din po sa pag-pray niyo dito sa ACMI San Palo, Cardona, Rizal. Sana po ay bigyan ka pa ng kalakasan ni Lord. Yun po ang aking pagpasalamat sa iyo at nuulit ko po happy appreciation day, Pastor Hernan Villegas. Magandang araw po, Pastor Bong Di Mayuga. Maraming salamat po sa mensahe ninyo sa amin at sa pagtulong po sa aming church. Gayon din po dun sa pagpunta nyo sa amin at pagtutok po sa aming church sa Cardona, Rizal, sa ECMI. Maraming salamat po, Pastor Bong Di Mayuga. At happy appreciation day, Pastor Bong Di Mayuga. Cardona ay bumabati ng Happy Appreciation Day, Pastor Hernan Villegas and Pastor Bong Di Mayuga. God bless. Alright. So nakita natin yung from Botolan, Giginto, Cardona. and Cardona. Yun. So abangan niyo po sa mga susunod pang linggo yung iba pang mga outreaches natin. So yan yung reveal na ng ating reveal. tanong. Revelation. Ayan. So una muna yung tanong natin, no, yung una, ang sabi natin, sino yung pastor natin na artista? Yung Gumanap yung ng na Joseph sa kanilang school presentation. Opo, tsaka yung mahilig maglaro ng moro-moro. Ano yung moro-moro pala? Yun yata yung, ano ba po yun? Yun ba yung yung nakamaskara ba yun? O, Moro-moro. yung mga parang ati-atihan ba to? So, Tanong natin na lang mamaya. paki-educate po kami kung ano po yung moro-moro. Oo. Hindi So ko si na- Ate Elena yung sumagot, Pastor Hernan, tapos si Ate Linda. Si Ate Linda yung Pastor Bong. Yan. So ang revelation, ang sagot natin. Sino ba? Sino nga kaya ang artista natin, no? Ang inaasahan ng iba, syempre, no? Yung ating Pastor Bong dapat kasi yung asawa niya artista eh. Ay, di ba, sa play. Pero, nagkakamali kayo dahil ang artista nating pastor ay walang iba kung hindi ang ating Pastor Hernan. Yan, so... Tanong, siguro lang natin ng konting Ay, ano. oo, paano tanungin yung natin kung poro-poro? ano yung moro-moro. Yung moro-moro, ano yun, habulan. Oo, Kala ko ati-atihan. Mag-uubusan sila pagka nahuli mo yung tao. Parang war games ng youth service, ay ng ng youth camp.
Parang war ano games. pala yun? Oo. Yun pala yung moro-moro. Parang kunyari ang labanan. Oo. Ganun yun. So salamat po sa paglalaro ng moro-moro. May mga panaan to, may mga panaan At si sa pagganap ng bilang Joseph. Joseph the Dreamer ba yun? So ang winner si Ate Elena. Yeah. Congratulations May cheque po, ka, Elena. ate. So i-claim niyo po next October 22 yung prize po. Pero yung sabi namin, ipagpe-pray pa natin itong mga cheque. Papaprint pa yung ano. At syempre, alam Alam na Pastor natin na, kung alam na sino. natin kung sino tong Batang Kalye. Oo, yung batang kalye natin, Batang Pastor. Kalye na naglalaro ng, akalain mo yun, di ba? Sa build ni Pastor Bong, Batang Kalye pala siya. So, Oo. yan. So, siya yung naglalaro ng mga larong Pinoy. Oo. Tumbang preso, hide and seek, yan. Kaya pala siya tumangkad doon, no? May Oo, hilig siya. nakakatulong pala yon. Oo. So ang winner natin dyan ay si... Saila. Paano mo nahulaan? Sinabi ba ni Pastor Bong sa'yo? Siguro may nagbulong sa'yo ng sagot, no? So, ayun, So, so, yan. marami pa tayong malalaman mula sa ating mga pastor sa mga susunod na linggo. Kaya, palagi po tayong magkita-kita dito sa every Tuwing Sunday sa ating Sunday. worship service. Yan. At So, sa October 22 na nga po yung ating culmination. Kaya, Oo, marami bongga. tayong mga sorpresang ipapakita para sa ating mga pastor. Kaya, Yan. punta po tayo lahat dito. Opo. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Hermie. Ako rin naman po si Ate Liz. Yan. So palagian po natin silang ipagpreya. Itong buong linggo ulit, gawin po ulit natin. Pero hindi lang naman tong October, kung hindi lagi. Araw-araw. Oo. Araw-araw. So yan, Happy Pastors Appreciation. Thank you. Appreciated po namin yung inyong special na ginawa ngayong taon na to. Ganda. Lalong-lalo na rin po yung itong weekly na merong pinapresent at saka yung prayer. Napakaganda po nun. Appreciated po namin yun. Salamat po. Bago po ako magbigay paalala, nais ko pong i-announce yung pagkamatay po ng isang kapatid din po natin, si Rodi Lagmay. Siya po ay nakaburol ngayon sa basketball court ng San Jose sa Hulo, katabi po ng Mandaluyong Science High School. So, kung may panahon po kayo, pasyalan po ninyo at madalaw at mabigyan po ng panalangin ng pamilya po niya. At ang kanyang libing ay ngayong Huwebes. Yan, ngayong Huwebes na po. Pangapaalala po natin, unang-una, salamat po sa mga nakasama po natin sa pananalangin o sa pagsamba ngayong umaga, online. And of course, yung mga nandito po, nakibahagi po sa atin. Maraming salamat po. And of course, yung pong ating mga paalala, ayan. Mamaya na po yon. Pagkatapos po na service, punta na po kayo sa McDo. Kanya-kanyang bayad. Ayan. Mamaya po, punta na po kayo ng McDo. Magse-celebrate po tayo ng victory party. Advance po yan. And of course, yung ating dawn prayer sa darating na 21. Hindi pa ngayong Sabado to. Sa susunod pang Sabado. Magsama-sama po tayo. And of course, yung ating pong after dawn prayer, Zoom Virgins, November 8. Hindi ko na ilagay dito. November 8 ba yun? 8? Ayan, tama. November 8, advance na po yung announcement natin. OT Live Teachers Training. Kanina nadinig ko po na in-announce na online. Ito po ay stay-in po. Stay-in po ito sa Tagaytay. Yung mga araw po na binanggit po dyan. So yung mga gusto po magpatala, sabihin lamang po. Of course, yung ating Encounter Weekend, pakisubmit na po yung mga names. Mas mahabang panalangin, mas mabuti. And of course, yung ating e-leaders meeting, November 5. Na-move po ito. Sorry po, masyadong napatagal yung inano nating time nung nakaraang meeting natin. So gagawin po natin ng November 5 po ito. And then, sa 22, again, Pastors Appreciation po natin.
Yan, church planning, December 3, ang bilis ano? October, November, December na po. And then last, yung pong ating Lego. Yun, binanggit po sa akin kanina, yung Lego. Tama po ba? October 22, alauna ng hapon. 12 o'clock. 12 o'clock na. 12 Okay, to 12 o'clock na raw. Yung ating Lego, third service ng ating Lego. Maraming salamat po. Tayo na po tayong lahat. Pagkatapos po ng ating panalangin, makikita po ninyo sa screen ang ating mga reflection questions. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat napakalaki ng hamon. Subalit mas malaki ang aming Panginoon. Hindi po namin ito kaya sapagkat patuloy kaming hinihila ng mundo. Subalit kung kasama ka namin, magagawa po namin ito at mapagtatagumpayan ang maging priority po namin sa buhay namin ang salita ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen and amen. God bless you all. God bless everyone.